for UVJP, Sir Mohagir Iqbal, and the UVJP spokesperson, Sir Engineer Muhajirin Ali. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una, nagpapasalamat kami sa inyo kung bigyan ninyo ng magkausap tayo. Very important din sa amin na mayroon kaming engagement with you sa media kasi maraming kailangan na maipahal natin sa public. Kahit na itong this event ngayon and then yung resulta ng yung election sa America, yung role ng UVJP sa election. So thank you very much for requesting this interview, and we're ready to respond to any questions. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat. Pwede na po tayong mag-umpisa. Sige ma'am. Good afternoon po. Lirio Bompat po, 5 Minutes Philippines and ABS-CBN. I would like to ask the Central Committee or the MILF and the UVJP as well, what are the preparations for the first parliamentary election this coming October? And what are the lessons you've learned in the May 12, 2025 elections? Kay Chairman or sino pong susunod? Thank you po. Okay. First is yung tungkol sa election, we're very thankful na hopefully matuloy yung election because we really need that. We already have a regular government. Kasi ito challenging yung transition was it's affecting also our function as a government. So once we are a regular government, we can fully enjoy our right under the so thank you for that. We hope that the election will push through in October. We are now trying kasi isa kang kuwan. Kailangan namin ma-address how we can accommodate yung seat ng parliament which was lost when Sulu was no longer part of the parliament. So it's either na mawalik ng Sulu sa parliament or we have to have quota for Sulu in the parliament na ma-feel natin we will be preparing that, preparing
set up ng first parliamentary election this October sa yung experience natin yung May NLE, midterm election. Actually, meron po bago. Nung wala ang sulong, kasama ang 17. So may maraming thing po, 17 na remaining areas dito sa pagkawin-kawin sa Sila, Dana, traffic area sa katalawang Pilipinas. So lahat po yung 17 dito po malalagay sa natitirang area na parang wala na po ang sulong. So siyempre, dahil dito patakbo rin po kayo from the hard experience that we have seen. So we are able to address yung mga gaps at mga challenges. Kaya kita ninyo, Central Mindanao, especially sa Maligado na dalawa, sa Bato City, SBA, halos landslide na. So malaking bagay na ito, magiging puhunan namin ang October 2025. And then, we further try to consolidate yung mga gaps. Kasi meron pa rin mga gaps na dapat i-address ko namin. At today, I think the biggest challenge for the land resource, or sa land resource, and mayors, wala lang ang pinanalo ko namin. Sa katalawang November, governor, vice governor, at director po. Yan po very challenging sa amin natin dito. Yes. Meron lang pa. Langit at ikilang dito sa election. Yung MINF ay kakandidato po ng party list. So, kumukuha na ng MINF party list. Then, ano yung kukuha mo kasi pwede na ito representation. So, in line with the answer po, na-announce na rin po ng COMELEC last time na magpa-prepare na po sila for October. I think na-post na po sa FBN. So, we're hoping na yung preparation niya, dalawa lang naman po magiging itsura niya, whether manual or automated. And ang magiging balota po niyan ay simple lang po dahil ang iboboto po ay party or district representative po nung district na yun. So yun, kung automated, malamang yun ang isi-shape yung dalawa na yun. Yung bawat. Maliit lang malamang ang balota niya. So, it will be for the COMELEC eventually. I think pag-uusapan ko rin po with the government kung ano po ang magiging itsura ng election sa October, habang sa ngayon po ay nagpe-prepare na rin po Parliament for the amendment doon sa nabanggit ni Chairman Murad kanina at Mr. Aijun na yung slot po ng sulong ay mapupunta po sa remaining area ng farm. For instance, ito po yan na seats at district level po, yung kailangan na district yun. So magkakaroon po ng changes doon sa mga districts na currently nasa existing na redistricting law po ng farm. Last ko lang po from my end. Yung presence ng UBJP sa Lanao, kamusta po? Active ba yung presence po ng UBJP sa Lanao tulad ng dito sa atin? Yes. We have organized already Lanao chapter. Meron kami kailangan. Although, compared to Maguindanao and Cotabato City, we are may plan. I would say that
ng UPTV. Kasi maraming member ng Thailand and Mindanao. Compared to Lanao, kasi yung mga furniture politicians have strong influence over Lanao. Okay, the lady at the back. Hello. Good afternoon, sirs. I am Patricia from Filipino Mirror. You've said a while ago na ongoing na po yung preparation for farm election. Regarding this, ask lang po namin if do you have any proposal, suggestions, or advice sa COMELEC to have a peaceful election this year? Well, of course, that will be one of our prayers. Before the issue nila, hindi natural na issue nila na peaceful election at magkakaroon ng honest and peaceful election. Very important. Follow up lang po, sir. Ano po yung current status ng peace and order sa farm? So far po is since the time na nag-assume ng war sa PIP, actually malaking improvement sa although hindi pa rin natin completely na mawawala yung mga situation ng but as far as the degree of the peace and order situation, malaki po yung palagi nangyaring magkaroon ng peace and order. Wait lang. One question and one follow-up question. Thank you. Sige ba? Si Ma'am. Assalamualaikum. This is Belolanso from Putang Matulis. Sir, following the result ng May 12, 2025 national local election na dominate po ng United Bangsamoro Justice Party, yung mga main provinces po, maliban lamang po sa Lanao del Sur. For the parliamentary election po, how confident is the UBJP na MILF-led pa rin po ang parliament in the year 2025 po after ng parliamentary election? Well, of course, I'm planning. We are looking very hard ma-ensure namin kasi ito yung one is a product of the long struggle na kailangan namin na may continuity leadership ng organization. Kasi we still have so many remaining issues that kailangan natin. So we will try our best to really gain the goal. Kasi ito naman yung magiging puno ng man will be elected very violent in the direct. So we need the leadership of the party in my Follow-up lang po. Chief Minister Abdullah Macapua is pushing for reconciliation po doon sa mga politicians or families po na kumbaga nagkatwatak-watak dahil sa previous May 12 national and local election. In the part of the United Bangsamoro Justice Party, are you also considering reconciliation with other parties po for para po sa assurance ng parliamentary election na magiging maayos at mapayapa po isang Pilipinas? well, so far we want to maintain kasi ngayon meron naman cooperation sa the local community. So we want to maintain that maging smooth pa rin ang relationship. So we
Bigyan ko lang doon sa tanong kanina. How confident are we in the forthcoming election in October 5? Siguro, mas lumakas at lumaki ang kumpiyansa namin na mas successful kami sa forthcoming election na 5 October. Dahil, unang-una, itong United Social Democratic Party is basically a mass-based political party. At pangalawa, ay yung mga doubts, challenges, inaaral po natin, at we are trying to plug every hole. And then yung mga kung saan kaming malakas, ay i-strengthen po namin. I can give you one very good example. Yung that ulit Sichuan. Yung that ulit Sichuan, the ruling Sichuan family has been in power for 78 years since 1946. At malaking pamilya yan. Pero dahil po sa mga failures namin, at 2022, shout out kami, hinanap po namin lahat ng pagkukulang namin. And then we build on doon sa mga achievement namin. Then nagkaroon ng election 2023 sa barangay. From one barangay, nanalo pa rin ng additional na siyam na barangay. And from there, nagkita pa rin ang mas marami. And inaral pa rin namin kung ano yung pagkukulang namin. And then yan, 2025 nanalo pa rin. Almost shut out with sa kabila. Isa lang ang nanalo sa kanila. So ganito, importante, we know the problem. And there is a saying that once you know the problem, you have the solution na kita mo kaya. Kaya with our experience, plus yung support mo namin, support ng United Bangsamoro Catholic Party, yung technical team namin, at saka dahil sinabi, we are not assuming anything na ito parang magiging kumpiyansa kami. So dahil doon lahat ng sulong ng problema o yung challenge talagang ina-address mo namin. Kaya po, kung titignan natin, siguro sa Maguindanao na gano'n, Tabato City, special geographic area, Tawi-Tawi, and then sa Pasilan, natalo kami ng governor, pero halos lahat ng mayor, I think walo sa Pasilan, amin, pati congressman, amin, PDCF ang nanalo mo. So, with this development, malaki po, we can build on this success story. Kaya, malaki po ang tiwala namin may PDCF. Talaga lalong magkakaroon po kami ng maraming success. So, hindi kami nagpukumpiyansa sa situation kasi very dynamic ang situation, very shifting situation. At natin, pinag-usapan na ngayon. Meron yung shifting ng alliances. Kasi sigurado na yun, by 2028, grupo na kumukuha po sa tabi mo pagkaan yan. Kaya, kung anong pagkukulang namin halimbawa ngayon, hindi ko malalampasan po namin. Kaya, in short, malaki po ang tiwala namin by 2028 kasi malaki po ang makuha po ng United Bangsamoro Catholic Party. Follow-up lang po sana. Since natalo po sa governor sa Basilan and natalo din po yung UPGP sa gubernatorial and vice gubernatorial congressional sa Lanao del Sur, magkakaroon po ba ng possible recalibration or maneuver in preparation for the parliamentary election, sirs? Yeah, magkaiba yung case ng Basilan at sa Lanao. We need to put it in the
very challenging, no? Na-acknowledge naman po ng ating party president. But we are also confident na very strong naman po yung MILF presence doon sa Lanao. Isa po sa backbone ng MILF Lanao area, maliban sa Maguindanao. And may mga mayors na naman po nang nanalo. Hindi naman po lahat around for the 40 mayors, including Marawi, umabot naman po ata tayo ng 8 hindi siyang na mga mayor. So, hindi ko masasabi na wala na po tayo sa, in fact, yung MILF members is very, very solid din po sa Lanao area. So, there will be a recalibration of the engagement and assessment. Pag-aaralan din namin kung ano maging approach. But again, nabanggit din yung kanina na the Chief Minister is doing some reconciliation, no? Even itong naging resulta ng Maguindanao natin is part of the dialogue approach, for instance. So hindi naman po mawawala sa equation yung approach na yan, even in Lanao and even in different cases in Basilan. Good afternoon. Ella Dayawan po, Pasada, Kalita naman. Sir, dahil landslide po ang victory ng UBJP sa halos na probinsya sa farm, ano po yung mga plano natin ng UBJP at farm in support doon sa mga, like sa Cotabato City, sa Maguindanao del Sur, sa Norte, in terms of projects and programs for this dominated in UBJP? Thank you. Yeah. Naramdaman naman po natin na pag-allies po natin ng LGU, tuloy-tuloy po yung development natin for those areas. Dahil malakas po ang nagiging partnership ng local government and the farm government. So very crucial po yun. So nangyari na po yan sa Cotabato City dahil allies po natin yan, di ba, for the past 3 years. At nakita naman po natin yung impact. And ito rin pong gagawin natin direksyon sa lahat ng area, especially sa 2 Maguindanao province. No? Nagkaroon lang po tayo ng problema sa MDS before dahil anumang effort yung ginagawa natin, then it seems yung governor refused to accept yung effort na yun. No? Unlike Maguindanao del Norte, tuloy-tuloy po yung naging support natin sa kanila sa lahat ng mga programa po ng farm. Kaya crucial po yan at we're very happy this time dahil because of the development na nangyari, na nanalo tayo, we're very confident na tuloy-tuloy na rin po yung implementation ng mga programs and projects po natin for this area. Dalawang bagay kasi maraming factors kung paano mananalo, mananalo. Pero 2 outstanding factors that play a very important role for the success or failure of the political party to win in the election. Organization, resources. So sa resources, siyempre meron din kasapalo ang PPP. Pero nag-focus po kami sa organizing. Kaya sinabi ko kanina, UBJP is much less popular based na political party. So, focus ko kami doon sa organizing, how to strengthen the UBJP as a political party. Kaya ang pagkasa yung ground talaga, yung nasa labor in the ground, paano pa intindihin yung mga workers ng UBJP na impuso a higher and lofty objective. Kasi pag ang hanap mo dyan, o hapon mo dyan, yung material, kung hindi na masatisfy material na gusto mo, ay atras ka na dyan. Pero we have proven, especially now, that yung mga workers na United Bangsamoro Party is impuso a higher objective. Kaya, mas motivated po sila. Mas motivated po yung mga workers namin. Kaya makafocus po kami doon sa organizing, how to strengthen the
as a political party, especially sa transport. We have proven, especially in Maguindanao Norte, na yung kabila, halos putik ang dumadagoy na daming kaya. Pero kami, limitado resources namin, pero nanalo pa rin kami dito. At saka dito sa Maguindanao Norte, halos walang opposition dito. Halos walang opposition dito dahil sa pagkakuha namin ng dako consensual with 81 votes. Halos wala na dito. Pagka-consolidate namin dito, malaking bakit ito. And then Cotabato City also, ma-shut out ang kabila. Then Maguindanao del Sur, medyo merong mga ilang municipality dyan na hindi SDA, mga siguro mga 70% ang nakuha namin sa special geographic area. So, in short, what I'm trying to say here, when resources are important, but the more important thing is organization. So, kung mag-concentrate, mag-focus, how to strengthen yung organization ng BJP, especially on the ground level. In addition, dagdag ko lang na isang nakikita namin na very important is yung partnership with the government. I am really malaking nagtutulong yun kapag ang local government is may partnership with the regional government. Malaking nagtutulong yun. This was moving on to the lahat ng mga area na meron ko ng partnership with local government and successful agreement. We hope that we will continue to develop our partnership with local Assalamualaikum. Ako siya ng lapit ng Boris at ng Cotabato po. Ang pabulong po ng Boris Islamic Liberation Front ay ikilingin sa national government na hindi na ito i-postpone ang first parliamentary election. Sakali po, manililigan po ang gobyerno na i-extend pa ang first parliamentary election. Ano po ang mga hakbangin ng Boris Islamic Liberation Front para makumbinsi ang national government na ipagpatuloy na itong first parliamentary election? Well, unang-una, may iba din yung kasahit na mga iyong pagkakaiba ng transition daw sa regular na. Diba? Sa regular na government will be all powers given to us by the law. And then we really want, we are very confident. So we really want to push for the election sa October. Kasi nakikita namin na very important talaga na regular na we will try to go na i-push election by October. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From TM Radio FM 94.7 Cotabato. So my question is addressed to Engineer Muhajir Kian. My first question, sir, can you describe us the significance of the years UBJP, Grant Panduli, and how they differ from the previous year, and how many constituents about this Grant Panduli were attended or participants? Thank you. Yeah, thank you. As to the total attendees, no, hindi lang, pero marami. No? Nakita naman po natin at medyo maganda po yung pag-prepare natin para at least lahat ng mga umattend ay nakakain at naka-participate. No? Yung mga LCDs natin, nakatulong na rin po yun
para hindi tayo mag-overcrowd sa jeep. So that's one thing. And it's very significant po dahil this is a milestone achievement po ng UBJP, yung recent election po natin sa May 12. Kaya minarapat po natin magkaroon po tayo ng grand assembly para naman po ma-celebrate natin yung achievement with our own candidates na talo po nanalo, no? Na umaten po kanina at makapagbigay tayo ng pasasalamat sa kanila. Sabi nga po ng party president natin, crucial po kasi ang partnership po ng UBJP, especially with the local government units dahil yun po yung susi ng very, very concrete development po na gagawin natin sa ating mga areas. Pag yung local government units ay allies na po. So yun, very significant po sa ating yung event today. Well, please wait to be recognized, inshallah. Sir? Assalamualaikum, I'm Rahi Bansa from THC Moytan, Cotabato. Sir, posible po kasi itong UBJP ay binansagang kulwatong hasan at posible itong magkakaroon ng reconciliation after itong election. Itong first district, parliamentary district, kung sakali magkakaroon po ng reconciliation sa both side po, meron ba mga changes na ito ba or pre-zone or may mga changes? Yung sa first district, like itong dito sa may probinsya ng Lara del Sur po, na alam ko natin, ito po yung isa sa mga backbone ng Moro Islamic Liberation Front. actually, yun na nakikita natin na isang challenge pagkaroon natin katapos yung kaya nangyari nung dito sa mga city noong panahon na hindi natin katapos yung city government yung proyekto natin hindi ma-implement ayaw na tagal inaharap nila that is reality na nangyari so kaya nung panahon na yun walang na-implement sa mga pero ngayon nakikita namin na government ngayon sa City is supported natin. Nakita natin na itong last years na yung panahon na ni Cruz Cotabato. Maganda ang marami yung na-implement natin. So that will also be part mangyayari sa ibang mga policies. Very important yung partnership. Another one. Kanyang lang po. Ang tanong yung reason, yung tanong mo, yung reason is one of the options in an election. Muna, meron official candidate. Official candidate. Sa isang lugar. Meron din naman instance na may official candidate na independent. Diba? Ang pangatlo, yung bawat kandidato, yung dalawang kandidato ay puro UBJP at mawawala ang boto ng ilan sa Justice Party kung meron kang piliin na sa dalawa. So mas maganda na lang free zone dahil importante yung dalawang kandidato kung naman sa yan. So, ang possibility, kasi option yun di ba? Depende sa sitwasyon. Kung isang sitwasyon kaya sinabi ko, yun ang napapagay na decision ng leadership ng UBJP, we can resort to that. But, ang mas maganda, the best situation, wala na akong free zone. Kung official na po. Pero, pinag-depende na situation. Pero, situation na crop up na hindi pwede official candidate, hindi naman pwede na yung isa ay official pagkatapos independent pangalawa. So, the remaining option is really to declare
walang pinipilingan. Dahil, alam mo, politics is an issue. Ay, butang yung dalawa, kung pumunta sa UBJP. Kaysa, hindi ka mag-free doon, pili mo isa, at the expense of the other candidate. So, that is, politics is obstruction. So, ganun po politics is an option. It's open for any political party to decide whether to have an official candidate or to declare a free zone for all the candidates na dalawa. Sir, we have to recognize po yung ibang magtatanong. Ma'am Daisy. Magandang hapon po sa atin na Daisy Mamon ng PSFY ay nangyakaw. Napakalapit po na nalalapit sa May 12, 2025 local national elections sa kapwalan natin 6 months. Alam natin na pag-election ng ating constitution says financial. Ako, hindi siguro ikaw natawa eh. Okay, how is your makinarya, Makinarya meron, di ba? Sabi nga ni Sir Raiju kanina, very crucial and very important yung organizing. Hindi po tayo dapat nakapokus lang sa pera. Alam natin, importante yung pera. Hindi mo dapat pumasok sa politika pag wala kang pera. That's one thing, it has to be very clear. Pero hindi rin po dapat na pera lang, wala kang organizing. Dahil isa rin po yan sa lessons learned natin ngayon, dito sa election last May 12. Kung pera lang at walang organizing, mahihirapan ka rin kung papanalo ng kandidato. So yung dalawa na yan is very, very important. At kung makinarya tinatanong mo, na-test na po namin ang makinarya namin sa UBJP last May 12. At kailangan lang po namin masustain at lalo pang ma-improve. At kung saan po yung gap at challenges, ma-address po namin para pagdating ng October 13, magiging maganda po ang result ng election. Ay, exhaustion. Hindi, tulong-tulong po kasi. Hindi naman po nakasentro sa isang tao. Kaya maganda po yung naging practice po ng reminder na collegial, consultative and collective. Kasi tulong-tulong po, hindi po nakasentro sa isang tao yung survival po ng UBJP. So, alam mo natin na talagang magastos yan, pero inshallah, we will make sure na coming October 13, with the development na nangyari na marami po tayo na papanalo na local government units and civil executives, ay ma-address din po natin yung concern natin sa makinarya. Sige po. Last two questions na po ito gentleman, po. Magandang hapon po, Abang from DXNY po rin. For clarification po, kasi since na binabanggit na victory ang pinag-uusapan kapag kapanalo ng United Bangsamoro Justice Party, babalikan na natin ang provinces. Manok ng UBJP is mga traditional politician. May tuturing pa natin victory ito ng United Bangsamoro Justice Party, specifically ng More Islamic Liberation Front. Actually, kaya nasabi ko, I'm emphasizing that yung partnership with the local government is very important. Pero on the side of the UBGP, UBGP, aside from the UBGP, meron din kaming mga non-government organizations. So, if we can partner with the local government, then we want to mobilize the non-government alliance. So, kasi yung election talaga maraming factor para partner. But in this last election, nakita namin na very significant sa amin kasi na-evaluate namin saan kami nanalo at paano kami nanalo. Kung mga area na hindi kami nanalo, ay kailangan din i-focus lang para ma-strengthen namin. So,
we will have to kasi hindi lang ito hindi lang ito isang aspect, kailangan all aspect will be protected. Last question po. Good afternoon po. Si Rayman ng Bubo Radio Star FM. For Sir IQ, may nilabas pong statement or condemnation statement itong si former Vice Governor Amy Sinsuat ng Maguindanao del Norte na ukol po sa karahasan di umano noong halalan dyan sa Dato din Sinsuat, especially dyan sa may talikan na kung saan may mga grupo di umano na humarang sa mga voting machine at nagdulot daw po ng takot sa botante. Ano po ba yung pananaw at stand ng UDJP ang ayon po dito? Unang-una po, naging sa tao na ng pulis. Hindi kami na ang pinunod pangyayari. At anyway, I'll give context. I'll give context na if I remember it right, ang unang election officer ko ay si Yusuf Kari. Pinalitan Yusuf Kari pagkatapos pinalitan si Yusuf Kari. May kami yun, babae yun, ang arrangement doon, kasi yung isa ang teacher galing sa amin, USTD. Dinagdagan pero kami memo, ang nagsasabi, siguro sa mga teachers, willing to serve, and who are willing to serve. So, the teachers who are willing to serve, who are willing to sino mag-serve section. Yun sila yung natin yun sa election officer. Pero kung sino nila, sino mag-serve, ay more than one half, and volunteers lahat. Tapos, less than one half, yun ang teachers. So, hindi namin alam yun. Lalaman lang namin yun, so, as yun na yun, election supervisor, yun ang nagiging arrangement ng namatay na election officer. So, dahil po, ginako, dahil at pagkagalit na pulis, so dalawang pulisahan, dalawang pulis, isang teacher. Pero, yung provincial election supervisor, kapalitan ka sa Sunday na Saturday. Dahil may Sunday, napalitan yung character na yan. Bumalik yung balistahan, na magagawa na ay pamukil, at rest na mga kapitulad. Yun ang isipin nila ng umaga, dalawang araw na bali na magdadala ng balota. Isang bali na magdadala ng balota ay para sa kapitaka. Para sa kapitaka lahat po, ikriyado po ng munisipyo. Ang pangalawang bali, adala para sa awang wala 10,000 na butante. So, sino yun? Yung groupies ang ipapasal sa awang. Yun ang ginawa yung galing sa Pilipinas na kandidat namin, especially si Swat. Yung goal po lang isa yan. At nag-level Islamic skill, and then finally, ang nangyari, yung police ang nag-serve, pero kung isa ang eleksyon, nakatuloy na mag-block, huwag pa kumpisahan mo. At saka, yung siyempre sa mga police, talagang so fair and allowed. The people were allowed to vote freely. Maliban doon sa mga ibang lugar, na meron mga mga impacted pinasok sa Libueno, mga presinto. Kaya lang, parang organize kami, sa lahat kami ng address tayo. Kaya ito ang nagiging resulta. Meron po, piso, ang talaga na ganyan.
sa grupo, nagulat kami sa inyo na sundalo at alam nila kung sino ang kanila. Yun ang dahilan yung dalawang ito. Kasi pag natulong ka doon, paano? Wala ka na nanalo. Awang mo, nag-10,000 ang magkakit. Ang nagutaka, kaya I think mo nag 7,000 ang magkakit. Ganun po nangyari. Okay, hopefully po ay nasagot po ng maayos yung lahat po ng ating mga katanungan. And before we end this press conference, let's hear an end statement from our MNF chairman. Thank you. Sinabi mo na suportahan namin ito visual guidance dahil kailangan natin hindi kita na mga system para we are also trying to deny yung mga non-government communities para matulong sa ating remain so rest assured wala kaming tingin para sa area ang area where we can implement project and program ay pare-pareho ganun ba ating program na we will not just confine with one area but the entire city park ay para meron mga implement programa at project by so we are thanking very much yung also with nakita natin na the last election ay talagang pinakita nila na very supportive nila sa UBD. In fact, kita natin na parang landslide yung history ng UBD sa mga daily. So, we want to promote this kasi alam namin na kailangan namin UBD service. So, thank you very much. Maraming salamat po sa ating media partners as well as sa ating party leaders. Maraming pinagdala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi mo na, wait. Yan po nagtatapos ng ating press conference regarding sa UDJP candidate and Grand candidates dito sa Darapan Sultan Kudarat. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.